Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Puri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila ay nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alam niyo po, naalala ko noong bata pa ako, siguro 10 taong gulang ako noon. Minsan, kami ay naghahapunan ng aking pamilya. Pag kami kumakain, sabay-sabay, iniintay kung sino yung wala, hindi magsisimula hanggat hindi kumpleto. Naalala ko, 10 years old ako noon. At pag kumakain kami, matagal kaming kumain eh. 3 hours. Kasi daming kwento. Marami kaming kwento. At naalala ko, 10 years old ako, habang nagkukwentuhan kami, nagtanong ako sa mga kapatid ko. Sabi ko, "Ano ang gagawin ninyo kapag nalaman ninyong may anak sa labas si Papa?" Nagkukwento kami, bigla ako nagtanong ng gano'n, ano? Natahimik yung lahat, walang nakasagot. Ako na yung sumagot. Sabi ko, "Di papasukin nyo. Nasa labas eh." Lumang joke po yun, no? Joke yun noong araw, no? Yun yung joke noong araw na pag nasa labas ang kapatid mo, pag nalaman mo may kapatid ka sa labas, papasukin mo. Saka nagtawanan yung mga kapatid ko. Akala nila, no? Kung ano na yung aking tanong. Mga kapatid, alam nyo po, parang ganito. Parang ganyan ang nangyari sa ating ebanghelyo. Habang si Jesus nagtuturo sa loob ng bahay, again, sa loob ng bahay, kasama ang maraming tao, may tumawag sa kanya sa labas at nagsabing, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at kapatid. Ipinatatawag kayo." Tinignan ni Jesus ang kanyang mga kasama na nasa loob ng bahay, sabay sabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Malalim. Malalim po ang pakahiwatig ni Jesus sa ating ebanghelyo. Ipinapakita niya na higit sa dugo at higit sa pangalan ang pagiging kapamilya ng Diyos. Kung babalikan natin ang kwento, binigyan niyang diin ang salitang nasa labas. Binigyang diin ni San Marcos ang salitang nasa labas na tumutukoy sa lugar kung saan nandoon ang kanyang ina at mga kapatid. Habang tinitignan naman niya ang mga taong nasa loob at pinagsasabihan na ang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid.
maaring ang pagiging nasa loob o nasa labas, sa Ingles, insider or outsider, ay hindi lang nagpapahiwatig ng lokasyon o katayuan ng isang taong nasa relasyon. Ito yung simbahan natin, di ba? Maliit lang, kaya merong mga nagsisimba sa labas. Ibig sabihin ba, yung nasa loob, sila lang yung insider? Sa labas si Ate Jonah, tsaka si Kuya Buddy, ibig sabihin ba, sila'y outsider? Ibig sabihin nito, hindi lokasyon, kundi disposisyon. Disposisyon ng isang taong nasa relasyon. Katulad ng sinasabi ni Jesus, para maging kapamilya ng Diyos, kailangan pumasok ka, lumapit ka, makisama ka, makinig ka, at sumunod ka. Yan ang ibig sabihin ng insider o nasa loob. You are in a relationship, nasa relasyon. Ibig sabihin, pumasok sa relasyon, nakipagrelasyon, nakinig, sumunod, tumalima. Samantala, ang pagiging nasa labas o outsider ay yung mga hindi pumasok, lumayo, dumistansya, hindi nakinig, hindi sumunod. Ibig sabihin, you are out of a relationship. Walang relasyon. Malinaw po ang ibig sabihin ng insider, nasa loob, at outsider, nasa labas. Kaya maganda pong tignan natin ang sarili nating disposisyon sa pakikipagrelasyon sa Diyos. Tayo ba ay nasa loob o tayo ay nasa labas? Gaya ng hindi lahat ng nasa loob ng simbahan ay nagsisimba. Hindi. Yung ibang nasa loob ng simbahan, tulog. Ganyan di ba? Pumasok sa simbahan para matulog. Ganon din, hindi lahat ng ibig sabihin ng nasa labas ng simbahan, hindi nagsisimba. Lalo dito sa simbahan natin, maliit, no? May mga nagsisimba sa labas, pero hindi ibig sabihin, outsider sila. Kung yung disposition mo ay nasa loob, ikaw ay insider. Sa Quiapo, di ba? Pag Biyernes, ang daming tao, siksikan sa loob at meron din sa labas. Ibig sabihin ba, yung nasa loob lang ang deboto? Yung nasa labas, hindi. Paring hindi ka nakapasok dahil puno na. Pero hindi ibig sabihin you're an outsider. Hindi rin ibig sabihin nakapasok ka dahil nakipagsiksikan ka, ay ikaw ay malapit sa Diyos. Ikaw ay kapamilya ng Diyos. Dahil ikaw ay insider. Hindi. Ito'y disposisyon ng puso. Disposisyon ng sarili sa pakikipagrelasyon sa Diyos. Mga kapatid, ito po ang magandang malaman sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Tayo ba ay maituturing na nasa loob, insider, o maituturing na nasa labas, outsider? Dahil ang tunay na kapamilya ng Diyos ay yung mga pumasok sa pakikipagrelasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pagtalima sa Diyos. Amen.